Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Pinahid ni Dr. Beth ang kanyang luha na tumulo sa kanyang pisngi. Nakatayo siya kasama ang kanyang ate at ang ina habang inaantay na matapos ang pagsunog sa bangkay ng ama niyang isa ring doktor sa isang krematorium sa Iloilo. Taong 2020 at nag-uumpisa pa lamang ang paglaganap ng COVID-19 sa Pilipinas. At dahil may sarili silang ospital at pamilya ng mga doktor, sila ang unang binisita ni kamatayan sa kanilang probinsya sa Antique. Ang totoo niyan ay sumasakit din ang lalamunan ni Doktora. Siya rin kasi ang naging doktor ng kanyang ama at siya ang sumama rito sa ambulansya. Ayon sa lumabas na resulta, ang COVID na dumating sa kanilang lugar ay isang Delta strain. May umuwi kasing isang OFW sa kanilang lugar at nilagnat. Ang ama ni Dr. Beth, ang number 1 fatality sa tala ng kanilang munisip. Pagkatanggap nila ng abo ng kanyang ama, ay umuwi na sila ng Antique. Nagmistulang haunted town ang kanilang bayan dahil wala ni isang taong lumalabas sa kanilang bahay sa takot na rin dala ng pandemya. Nabalita na rin kasi sa radyo ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagdating sa kanilang ospital, ay naroon na ang mga pulis at mga tanod upang kordonin ang buong facility para makwarantine. Nandun sa loob ang lahat ng kanilang mga staff. Sila namang mag-anak ay dumiretso sa kanilang bahay na nasa tabi lamang din ng ospital, para doon na rin mag-quarantine. Noon siya nagreklamo sa ina at kanyang ate na masakit ang kanyang lalamunan. Uminom ko na kasi ng gamot at magpahinga ka na, sabi ng nanay niya. Dumiretso naman si Beth sa kwarto sa may attic at naabutan dun ang isang itim na ibon na may mapupulang mata. Nakadapo ito sa bintana ng kanyang kwarto. Hindi niya ito pinaalis sapagkat matayog kasi ang bahay nila at marami naman talagang ibong napapadaan sa kanilang bubong. Nagpalit na siya ng damit
at saka natulog. Ramdam niya talaga ang panghihina ng kanyang mga kalamnan. Matinding stress dahil na rin kasi sa napagdaanan nilang pamilya ngayon. Nagising lamang siya nang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang nakababatang kapatid na si Doc Thea. Kararating lamang neto mula sa Maynila at nagtatapos ng specialty neto bilang isang OB-GYN. Ito at ang kanilang inang nurse ang naglagay ng mga dextrose sa kanya. At natulog na si Beth. Habang kinakain ng matinding lagnat ang kanyang buong katawan. Ni minsan sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas na maging ganito kahina. Halos hindi na niya napapansin ang mga nangyayari sa paligid. Paminsan-minsan ay naaaninagan niya ang kanyang kapatid na tinitingnan ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa isang umaga ay nagising siya dala ng matinding uhaw. Pagmulat niya ng mata ay nag-iisa na lamang siya sa kanyang silid. Nay! Nay! Tawag niya. Subalit, walang sumagot. Kahit nanghihina, ay itinayo niya ang kanyang sarili at tumingin sa loob ng kanyang kwarto. Walang katao-tao sa atik. Kinuha niya ang nakasabit na dextrose at kumatok sa kabilang kwarto ng ate niya. Wala roon ang kapatid niya. Wala rin sumasagot. Bumaba siya ng hagdan at doon tinawag niya pa ang iba pa niyang mga kamag-anak at mga katulong. Walang sumasagot. Nakakapanibago lamang sapagkat sobrang tahimik ng bahay. Marami silang katulong kaya imposibleng wala ni isang katao-tao ngayon. Nilibot na niya ang buong pamamahay pero wala talagang ni isang tao maliban sa kanya. Napatanong siya kung saan napunta ang mga tao rito. Lumipat si Beth ng ospital. Pansamantalang lumabas si Beth sa kanilang bahay at nagtungo sa katabing ospital. Dahil baka nagkaroon lamang ng meeting ang mga tao doon. Pero hindi yun dapat dahil bawal mag-usap-usap ngayon at baka nga magkahawaan pa sila. Subalit, nagtaka talaga si Beth dahil wala ring katao-tao ang ospital. Ang mga ward at pasilyo ay sobrang tahimik. Dati-rati ay maingay roon mula sa iba't ibang yabag. At iba't ibang usapan na umaalingaw-ngaw. Nagtungo si Beth sa entrance ng ospital at inaasahang
naroroon ang mga gwardya. Pero pagdating dun, ay wala ring tao. Napilitan na siyang lumabas hanggang sa kalsada. At maging dun, ay wala talagang ni isang tao sa labas. Wala ni isa. Ang public market sa gilid ay sarado ang lahat ng tindahan. Nagmistulang isang abandonado na ang kanilang buong bayan. Babalik na sana si Beth sa loob ng ospital nang may nakita siyang napakagarang sasakyan na paparating. Isa itong itim na limousine na kumikinang sa ilalim ng araw. Nahiwagaan siya sapagkat wala namang napapadaan na ganong klaseng sasakyan sa kanilang lugar. Maliban na lamang kung may inililibing. Huminto ang limousine sa harap niya. At mula roon ay bumaba ang isang eleganteng babaeng na sa tansya niya ay nasa 50s na. All black ang suot nito. Mula sa stencil cut na palda, stockings, coat, at maging ang fascinator hat. Itim naman ang buhok nito. Pero mukhang hindi Pilipino ang babaeng ito dahil sa tangos ng kanyang ilong at ang kanyang tangkad na halos 5'10". Malakas ang dating ng babae dahil sa prominenteng noo at matatalinong titig. "How are you, Beth?" tanong ng babae. Isang ngiti lamang ang sinagot ni Beth. Naisip na lamang ni Beth na baka kamag-anak ito ng kanyang tatay at nakikidalamhati. O kung hindi naman, baka pasyente rin. "Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Beth. Habang umaatras. May problema lamang po kasi ako ngayon. I am COVID positive. At baka mahawaan ko kayo," sambit ni Beth. "There's no more need for that. Gusto lang sana kitang sunduin." Habang suot ang malapad ng ngiti, ay kinuha ng babae ang kamay niya at inilagay sa kanyang palad ang isang gintong barya. At dun na rimarim si Beth. Ang mga daliri ng babae ay parang sa mga ibon, mahahaba at parang mga tuka. "You have to calm down. Wala na rin magiging silbi ang pagtutol mo dito." Sambit pa ng babae sa mapagmandong boses. Sa pagkataranta ni Beth, ay napaatas pa siyang lalo. At bago siya nito mahatak, ay mabilis na nakatakbo si Beth. Tumakbo siya sa kalsada. Hinabol siya ng babae. Kaya dumiretso siya
sa mga eskinita at doon sila naghabulan. Hindi na pamilyar si Beth sa lugar. Parang ibang mundo na ito dahil sa mga baging na nasa paligid. Ibang-iba na sa lugar nila. Hanggang sa nakalabas si Beth sa isang lagusan na kung saan may isang napakalaking ilog. Hindi siya sigurado kung kakayanin niya pang tumawid dito sapagkat mahina pa ang kanyang katawan. At ang tubig ay rumaragasa dito. Subalit, wala na siyang pagpipilian pa dahil paparating na ang babaeng may malaibong mga kamay at galit na galit itong tumatakbo para habulin siya. Lumusong na si Beth sa tubig at kahit napakalakas ng agos ay pinilit niyang tawilin ng tubig. Bit-bit ang lahat ng kanyang pangarap sa buhay. Pag-asa, tapang, at tiwala sa Diyos. Halos malunod na nga si Beth. Pero pinilit niya talagang ikampay ang kanyang mga braso. Makalutang lamang. At hindi nagtagal ay nakita niya ang kabilang pampang. Tinulungan ni Beth ang kanyang sarili na makaahon sa kabilang pampang. At nang nasa ligtas na siyang lugar, ay tumingin siya sa kabilang pampang kung saan nakatayo ang babae at napapailing ito. Itinaas naman ni Beth ang gintong baya at saka itinapon ito sa tubig. Napahiyaw ang babae sapagkat parang gumuho ang buong tagpo. Gumising na si ate. Unang narinig ni Beth. Nasa tabi niya kasi ang kanyang nakababatang kapatid na si Thea. Sa gilid nito ay ang kanyang napapalawang ina. Iminulat ni Beth ang kanyang mga mata at napansing nasa loob siya ng kanyang kwarto. Nasa tabi niya ay mga oxygen at mga nakakabit na dextrose. "We thought you'll never make it," sambit ni Dr. Thea. "Natakot kami dahil unconscious ka na ng ilang araw at walang ospital ngayon na gustong tumanggap sa'yo. Kasi nga, punuan lahat. And what makes it creepy was that may mga pumapasok na ibong itim sa bintana mo, sa bintana ng kwarto mo. Parang nagsusundo." Napausal naman ng panalangin si Beth nang marinig yun. Nang maalala niya ang kanyang napanaginipan, sigurado siyang kung hindi niya tinawid ang ilog sa kanyang panaginip, ay baka dalawa sila ngayon ng tatay niya na paglalamayan. Minsan, nabasa niya noon na ang malalaking ilog daw ay simbolo ng kabilang panig. 100 na papunta
o pabalik sa kabilang buhay.